wala kay susama. Wala kay susama, kung wala kay susama. Wala kay susama, 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 wala kay susama. Bisan on sa mga panahon, bisan on sa mga higayon, bisan on sa mga sitwasyon, ikaw lang ang buhay. Ikaw ang nalain pa. Oh, 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 oh. Kantahan ng ating Pilipinas. Kasi bisan unsa man nga panahon, bisan unsa nga sitwasyon, bisan unsa nga higayon, ang Dios kanunay naguban kanato. Amen. Hallelujah. Atong pasalamatan atong Panginoon na Dios. Bisan unsa man panahon, bisan unsa man higayon, bisan unsa man sitwasyon, ikaw lang ako. Bisan unsa man sa
kaluwasan, ug kaayuhan na ang puno. Sa tunog kong korona mo na inasok sa imong ulo, minahili habili mong dugo. Matag sa panahon sa lawas mo, nakapusok sakit giantos mo, kaluwasan o kaayuhan na ang mundo. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdait, imo ang tanang lungkot, ang purong-purong sa himaya o kalungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdait, imo ang tanang tungkol, ang purong-purong sa himaya o kalungganan, kanimo ang tanan. O himaya sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma. Ikaw puno sa gugma, na walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang mong pabor. O himaya sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, Diyos. Ikaw puno sa gugma, na walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang mong pabor. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang tayo, simbahon o kalaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang tayo, simbahon o kalaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo Hallelujah. Ginoong Diyos na labing gamhanan, salamat kaayo Lord sa imong
presensya nga nakiguban kanamo. Salamat Ginoo kay ikaw ang Dios nga kanunay nga nagauban sa imong katawhan sa mga malipayon nga adlaw o sa mga adlaw nga may problema Ginoo Dios, ikaw gihapon nakiguban kanamo. Lord, salamat nga taliwala sa mga pagsulay nga among giatubang, wala minimo biyain ug ikaw kanunay nagahatag kusog kanamo para sa matag adlaw. Lord, salamat kaayo na samtang daghan ang mga katawhan nga wala na nakamata gani ng buntag, pero kami Ginoo imo kaming gidugangan ug dugang adlaw ug kami nakaanhi para mosimba mudayeg sa imong gihimo para sa mga kinabuhi. Lord, sa magapadayon ni sa among panimbakon kanimo, akong gyampo nga imong balang espiritu magapadayon ug kunsad sa matag usa. Himuha kami Ginoo nga andam nga mudawat sa imong mensahe, andam nga mudawat sa imong gusto ipaabot kanamo Lord. I pray nga ang among mensahe nga madawat karon dili lang mosunod sa dalunggan mugawas sa pikas apan amo kining makinabuhi diri sa among tikiya nga kinabuhi. Lord, ako gipaubos sa kaugalingon diha kanimo. Katong giila nga wala gid koy mahimo kung wala ka. Kinahanglan na pagmumbalang espiritu Ginoong Dios nga magapuno kanako Lord para matag pulong nga mugawas sa baba sa imong alagad, mao lamang ang imong gusto ipabot sa imong katawhan. Walay sobra, walay kulang. Lord, ikaw ang matuboy, ikaw lamang ang mahimaya sa tanang bahin ani nga panimbahon. Dalaygon ka hangtod sa walay katapusan. Kay tanang gyapo sa gamhanan ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. Mayong hapon sa matagusa. Para gamay ra ang malipayon sa ilahang hapon karon. May hapon. Ina sa imong tapat nga nalipay ko nga naa ka. Abi mura gamay ra gyud ang nalipay nga naa. Wala gyud nag-isa, eh? Alright. Ingnay imong tapat nalipay ko nga naa ka. So, welcome sa Makagusa. Daghan kang mga mga second timers karon nagbalik, and also lipay pud kay ta, ako po lipay ko na nakabalik pud akong mama taon-taon pa nga wala na akong makita diri si Pastora Mila Udang. So gabi nga busy lagi sa main nga semana. I mean this month yun. Grabe ka busy. Sukad sa January tungkol sa klase-klase ng mga activities, and dagan manggod mga guests sa main, and si Mama isagit siya for may uban kang bishop sa pag-entertain ani mga guests. So munang wala siya, and then ato po ni siya uban yapon siya dito sa Negros, sa ato ang mga kasimbahanan sa Negros. Muna medyo po siya busy, and lipay ka na karon nakabalik, nakauli ka uban nato. Amen. Welcome back. And then also na po diri ako nakita ng mga kaigsuunan nga taon-taon na wala na ako nakita. Welcome back. And lipay po ko na naako lang ako mother-in-law, naako sa mga tata diya sa front. You know, and to everyone nga permi kauban nato diri, welcome. Okay pa ba mo? Mura busy kayo tanan sigiya ilang lingawan, ilang mga cellphone, mga uban, mga bata, uban pagkaon, uban mga siglingi, no? This time, we were getting ready sa pagpaminaw sa pulong ni Lord. No? Andam na ba ta? Okay, para mas maandam ta, tanaw na to ang video presentation nga gi-prepare sa ato para sa atong Quad Media team. Okay, so please tune in sa atong screen for announcements. Nahulog sa pagdating, kanino lang. Nahulog sa pagsimba, kanino lang. Nahulog sa pagdating,
Okay, thank you so much atong Quad Media team. Pakpakan nato. Again, no, amo na ning isabutan last Leader Summit. Kung ang inyong life group gani Saturday mahitabo or mga Sunday, expected yun nga ang video bago ma-picture dito pa sa next week. Okay, ano na lang ikon, anong sarap mangyapon kay mag-edit man go Friday pa, i-edit na siya. Okay? So, congratulations sa tanang coaches nga nagpadayon, pakpakan nato sa mga coaches, team members. Thank you kayo. So, nalingaw ay kung tanaw sa inyong mga pictures, nalipay kay ko nga nakita nga namuhat ta sa buluhaton ni Lord. Okay? So, ganina dito mi sa nagsayo mi Anhidiri and naniud to mi nilang Pastor Klein dito mi sa Baileys. Tingala ko kaya sinisi ang mga tao sa ato dire. Pagabot dito, kung sa imo pastor, kabalo man yung pastor ko. Okay. Life group ko di ay sila Jib, sila Rehab, nga life group dito. Ayun lang man sila sa ako. Ibig nga anang magbinuang ko pa rin. Nata ka binuang. Kinanglan, prim and proper na kayo ta. Bisa mong kuha ko o kanang kutsara kita, pinahinay na. Itanak sila. But lipay ko, nakita na ako na nadunggan ako ganina, nandoko si Miss Karen sa ato, nga dito di ay sa ilang balay po, nag-open sila. So, congratulations sa kanan pamuhat, and God bless you more as we will continue to expand this year 2025. Amen. So, dili lang kita na, I really believe that God has been blessing us. No? God has been blessing this church, not just in the area not just in the area of growing sa atong members, but also in the area of influence. No, in the area of influence. So, daghan na dito sa main nga interesado sila in the way nga gadalhon nato ang discipleship diri sa Damilag. And most probably, let's continue to pray for it. Kay there is a big chance, no, depende pa rin kung i-approve sa body, that ang kaning atong gina-practice sa Project Exodus most probably will be applied sa main. And ang ato ang system sa life group dire, SLI, most probably mabutang sa main. Because by God's grace, ang inyong pastor nga kulang na gani kayo panahon dire, i-assign ta sa mas dako mabuluhaton po, not just sa mga pag-disciple but handling the life groups, no, sa tibuok ato nga main church. So there will be times siguro na mga network coaches, expect mo that there will be times na invite ta mo to give a testimony dito sa mother church on how kasi kinabok anong nainana yung mga life groups, no, ang naabot sa inana. So that will be an encouragement to everyone. Amen. So karon nga po na, no, di na po maglangan kay mura kabantay ko ganina nga medyo kaulan nun ang mga tao kasi sige nagkakaroon akong hinalayhay dito. And I know na napatay mga Diyo na una, but for now, let us focus on the words of God. Amen? Andang bata mudawat sa mensahe sa Diyos. So this afternoon, aning hapuna, mangutana ko sa inyo. Kinsa ba sa atong pagpangalagad sa Ginoo, and not just sa pagpangalagad as servants of God, but even sa atong mga personal na kinabuhi, nga misangko sa imong una-una o sa akong una-una, na Lord, muundang ako. Kapoy naman ko, Lord. Dili lang sa pagpangalagad, but even ka na itong gusto na kang ngita na yung kag-busy, ihikot sa imong liog, nga tungod sa problema, tungod sa kakapoy, naabay ni sangko ka sa inana nga sitwasyon. Kaya patas ka mo. Uy, praise God, i-ardihan ko, naghandi ita, no? Naghandi ita. That there will be a time sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Yes, there are times na enjoy. Tama? Na yung mga panahon nga malipayon ta. But dili po siya ma-deny. Hanapin mga panahon sa paghilak. Na yung mga panahon na Lord, ngano man
na yung mga panahon nga kaging papunta. And lahi-lahi ang rason. Ang uban siguro sa kwarta. Ang uban siguro sa imong problema sa pamilya. Ang uban siguro wanha kasabot sa sitwasyon tungod kay naay mga bisyo, tungod kay naay mga dili insakto nga sitwasyon sa kinabuhi, o ang uban po tungod po kay naay sayop nga nahimo nga may resulta sa inana. And then kapoy na. Murag kapoy atubang sa consequence sa atong nahimo. And gusto ka mo give up. And ang pinakasayon nga pag-give up is iko. Pinakasayon nga pag-give up, backslide. Pinakasayon nga pag-give up, undang sa pagpangalaga. Pero igsuon, sultihan ti ka, sa mga apil ko sa nagpataas ganina, daghan po ng mga nangalagat sa Diyos, ligon, panggiitan, na at some point in their lives, gusto ko sila surrender. And because wala sila misurrender, muna nga kabot nila ang mga kadaugan sa ilang kinabuhi. Igsoon, gusto ba ka nga, dili ka mo surrender karong hapuna. Amen. Kita mo surrender, okay na. So, praise God, praise God. Also, welcome di ay sa atong mga onliners na atay mga kaigsuuna, no? From Damilag, na sila, taga Damilag, ikuno na sila, Presidente Damilag. Ang uban na sa overseas, na sa Australia, ang uban na sa Hong Kong, ang uban na sa US, ang uban kay overroads, ang uban overseas, ang uban overroads. So, naadin na Singoo, naadin na, and napoy uban nga naa sa Vietnam, naa sa Thailand, no, dahil kitang mga relahing na lugar. So, thank you for always tuning in at mga kaigsuunan from Blessed of Damilag overseas. So, I know nga lahi-lahi nagpagsulay, and I know nga many of us want to give up. But I just want to encourage you with the life of one of the most, kumbaga, anointed o gamhanan nga propeta sa Old Testament. Siya ang nabantog nga mitawag og kalayo gikan sa langit. Nga may gusto awaton nilang Pedro, di ba? Kadumdum mo katong time nga gidapot or giaway si Jesus, ingon si Pedro nga, "Unsa man Lord? Manawag mig kalayo gikan sa langit para panganon na sila." Ilas si Pedro, ba? Ilang gusto awaton ni siya. Because this prophet, isa sa pinakabanggiitan, and his legend goes beyond na yung mga butang nga nahimo niya, nga bisan kita, and ang mga pinaka-anointed, bisan si Billy Graham, isa pinaka-anointed nga magwawali, wa niya nakuha. Ang kanang eksperyensya nga moatubang sa Dios nga wa mamatay. Kani siya nga propeta na experience na niya. Gikuha siya sa karwahe nga kakalayo. And wala siya namatay. And this prophet is named Elijah. Elijah. O makita na to isa sa iyahang kinabuhi ang kaning sa 1 Kings chapter 19 verses 4 to 8. So maghatag lang ko gamay nga background ani. In 1 Kings chapter 18, makita nimo din ha nga muni nga time nga si Elijah gikan sa dako nga kadaugan. Imagine ha, gikan sa dako nga kadaugan. Muni nga time nga iyang gihagit ang 450 ka mga propeta ni Asherah o 500 ka propeta ni Baal. Nga iyang iwan, sige, ipatubag na to kung kinsay tinuod nga Dios. Kung ang Dios nga mo tubag pinaagis kalayo, mao'y tinuod nga Dios. So nagtunga sila si duha ka baka nagipatay, ilang gibutang sa mga halaran, and ang gibutangan og kahoy, pero dili tagaag kalayo. Kaya ilang pangayoon ang tinuod nga Dios, mugta padala og kalayo gikan sa langit. Utod man ang mga propeta ni Baal ug ni Asherah, grabe na ilang hinilaka, grabe na ilang singgit-singgit. And then kani si Elijah, pareha gapon sa tangkot Jen ba?
mga tinawag naman sa Ginoo pero bugal-bugalon. Bugal-bugalon ba? Tanawag yan sa Bible. Basahan ka nun sa giingon ni Elijah. Siya nga, wala kami tubag ang inyong Diyos. Basig na tulog. Kusgi pa inyong tingo. Pag wala pang Japon, siya nga na, basig na libang. So, bugal-bugalan gini si Elijah. Bugal-bugalan gini ang mga propeta. So, dapo siya nga, basig, di pa na siya kamata. So, pag sakripisyo mo, so sa ilang gibuhat, nanguha silang mga kutsilyo, gisamad-samaran nilang kaugalingon, para din makuha ang atensyon sa ilang Diyos. Pero, walay kalayo na miabot. And then, mingon si Elijah, ako na pong panahon. And then, ingon siya sa Diyos na, Lord, ipakita sa mga katawhan na ikaw yun ang tinuod ng Diyos. And because of that, kalayo, gikan sa langit, minaog, o gikaon. Ingon sa Bible, ang iyang katong gihalad, and bisan ang tubig nga nagtipok ubos sa halaran, gitilapan sa kalayo. Banggitan ni si Elijah. And then, kung imo nang padayon nung basa, naamang gusto sila ay murag kompetisyon. So, pagkakita nga tinuod nga Diyos, ang Diyos ni Elijah, katong tanang mga propeta ng dagan, and kuha na yun si propeta Elijah og ispada, and gipanglakag sila kauban sa uban ng mga kauban niya, and gipampatay tanang propeta. Nindun kayo nga istorya ako. Daog gid si Lord. Pero pagka next chapter tanaw nimo nahitabo si Ahab nga maoy hari adto nga tayo. Under man siya. Sumbong siya sa iyang asawa nga si Jezebel. Ingon siya nga muni gihimo ni Elijah, muni ang gihimo gipamatay ang mga propeta nga imuhang ipagpili. Kung sa giingon ni Jezebel, akong buhaton sa iya ang iyang gipangbuhat. At tungod ingon sa Bible, si Elijah nahadlok kayo. Imagine 400 kapin ka propeta gipamatay niya. Mitawag siya og kalayo gikan sa langit, pero tungod kinay babae nga miingon nga patyon si Elijah, nagkurong si Elijah, nahadlok. And diha nagsugod ang atong istorya. Okay? In 1 Kings chapter 19 verse 4 to 8, but he himself went a day's journey into the wilderness and sat down under a broom tree. And he asked that he might die. Now ang iyang giingon sa Dios, Lord, patyan ako. Familiar ba? Familiar ba sa ato? Yeah. Lord, patyan na lang ko ba? Lisod magkayo. Kapoy na magkayo ni inani. No? Kaya it is enough now, O Lord. Ikaw na, Lord. Kapoy na ko. Take away my life. Siya nga, patyan ako. Kuhaan na niya akong kinabuhi. For I am no better than my fathers. Dili man ko, di ko ayo. Dili ko makalabaw sa mga nauna sa ako. Paliharagapon ko sa ila. Diman, imoni nga tao, ang the only one written in scripture na nagpatawag o kalayo gikan sa langit. No? Kanis siya nga propeta. Pero, sige mo, and pag-abot sa time nga, kapoy na kay siya, gusto na siya mamatay, kung niya akong gusto, istoryahan. And he lay down and slept. Kuman siya nagbagulbol, nagbagutbot niya, Lord, patyan ako, Lord, patyan ako, kapoy na kay ko, nihigda siya o natulog. And behold, an angel, usa ka anghel, mitandog kaniya, o hignan siya, bakol, o kaon. And then, he looked, kung mitanaw siya, kung nakita niya, napit siyang uluhan, nga adunay cake. Uy, na ay cake, nga giluto diha sa ininit nga bato, hot stones, and a jar of water. And he ate and drank and lay down again. Pagkahayahay yung kinabuhi ba? Ibukaw siya para mukaon. Kumanya kaon, tignan na pagtulog balik, pagkahayahay. And then, kung basahon mo,
And the angel of the Lord, again, a second time, ikaduha, mibalik na po sa iya, o gitandog siya, o ina na po nga, bangon na sad, kaon na po. And for the journey is too great for you. And he arose and ate and drank and went in the strength of that pool 40 days and 40 nights to Horeb, the mount of God. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Igsuon na mga panahon sa atong kinabuhi na hagim apunta sa pangalaga. Na yung mga panahon sa atong kinabuhi nga din na gusto mo ating simbahan. Na yung mga panahon sa atong kinabuhi nga din na gusto mapilog life group. Na yung mga panahon sa itong kinabuhi nga, mingon ka nga, Lord, murda sayop, ingon kang pastor da, na mag-life coach ko. Murda sayop, hindi nga desisyon. Paundanon na kayo, Lord. Gamay na lang yun. Tapoy na kayo po. And sometimes, at that point sa atong magpangalagan, gusto ta mo ita. Gusto ta mo give up. Ma-depress ka. And igsuon, usahay man gud, basta gani makabalo ka nga na-depress ka, pareha ni Elijah. Usay gabuhaton nato. Ang banday gamingon dayon nga. Depress ka? Ay, kung depress niya. Sudo, bayot, bangon niya, bangon. Simba tau, simba. Diba? Ito pala, inanak makon. Ako ban, ay depress. Oh, na si San Miguel o mutabang sa imo. Ang uban kay, alam na. Eh, ang uban po sa ito, pag na-depress, maguna siya, i-pray over na to. Tama? Diba? In Jesus' name, Espiritu sa depression, pagawas! Sa inana. But in the story of the Bible, sa panahon nga si Elijah na-depress, sa panahon nga si Elijah, isa sa pinakabanggiitan na propeta, miagi o kanayong pa nila, di man ni midlife hit, tigong-tiwang manilapit si Elijah, midlife crisis ko no. Lahi ang gibuhat ni Lord. Wala niya gi-pray over. Wala niya ngayon, bangon niya, pag-life group. Wala. So, tanaw na ito karon. Sa panahon nga ikaw o ako, kaundanon na, I challenge you na igna si Lord or igna mo kaugalingon. So, man nga advice, pastor, uy. So, man ang advice, pastor. Abi ko pag inuming dasigon nga, padayon sa pagpangalagad. Abi ko pag inuming dasigon nga, ayaw yun, lupundang. So, man I give up, man lagi na, pastor. Kung sa kay binisaya sa I give up, surrender na po. English, mangguna. No? Muundang na ko, I give up. No? So, ato ang timan na, I give up. So, according sa Bible, in 1 Kings chapter 19, atong tanawon ang prinsipyo sa Dios kung unsay atong buhaton sa pag naatay mga kauban sa life group nga nangaluyahan. Hello? Or, kung ikaw mismo igsoon, dahil usahay na ba, magpabebe ta ba? Diba? Magluya-luya ta, pag maluyahan din ta, may ngon din sa madigig ko mo simbahan, pwede ko bisitahan ni pastor. Diba? Mahay-mahay ko. Wala gigo gahap atong Sunday. Kadumdum gid ko tanan gyud nga miagi sa likod gilaman ni pastor pag abot din sa ako gitalagpod siya. Mahay ko. Ito na kung musimba pag bisitahan ko ni pastor. Pag ikaw na igsuon ang gabati ana, depression, anxiety, kakapoy, what do you do sa imong kaugalingon? Kaya kung matanaw ni mga life ni Elijah, wala may lain nga mitabang sa iya. Wala may lain kauban sa life group nga miingon nga, Elijah, bangon diha. Kaya ano, ang yan disciple nga si Elisha, wala pa ani nga time. So siya pa og ang Dios. So sa panahon nga ikaw ako kagibapon, most of the time ikaw ra na og ang Dios. Bantay ka?
tayo, mo-share kasi mong bana, mo-share kasi mong asawa, pero di siya kasabot. Pangawin ka, kapoy naman, mingon din mong bana, lugar nga, ayaw, anak lang, padayon ka lang. Magunsa na lang ang mga bata. Kung dili ka mo padayon, ikaw sa puto, hindi ka kasabot sa ako. Because most of the time, ang makasabot sa imo is just God. Si Lord ra ang makasabot sa imo. So on that time, tanaw nato unsay gihimo ni Lord? Unsay advice ni Lord para sa imo kung gaagi kang depression? Kinahanglan ba ta mo adto dito sa mga kanang psychologist, psychiatrist? Automatic pa inana? Tanaw unsay advice ni Lord? Pag-abot, what to do when you want to give up? Pag give up na ka, unsay buhaton? Patukar o praise and worship songs, then mag-revival sa balay. Sige nga niya, in verse 5. Ha? Matulog? Dili, magulpusol kay dapat awayon ni! Ano sa advice ni Lord? Verse 5. And he lay down and slept. Natulog. Natulog. Ano natulog man? Kabalo ba mo nga importante na kay sa Dios nga ikaw ug ako matulog? Ako ra bang mama si balik-balik ani sa ako? Tulog ka. Sa'yo na matulog ka. Sa una, pag inalagay insomnia po, mabisan yung gasigan, alas sa kalaw, marangan, pag-anak ko. Pag mata sa akong asawa, uy, natulog na. Doon niya na, makatulog na. There was a time, na inana. There was a time na ihatod na ko siya sa lagindingan niya, huwag ko tulog. Kaya hindi mo matulog. Ako mama, early to remind na, change your lifestyle. Lifestyle will change you. So, sleep is very important. Why? Because, kung tanawan nito ni, okay, studies show, tanawan niya, science na rin, unsay nakaiba ko sa imo, sa kulang ka tulog, unsay ning lack of sleep, dili, no sleep, lack of sleep. In other words, kung katulog ka, upat na ka oras sa kadlaw. Nakabalik ka ito? Upat na. Eh, may mga lang, buhay na. Buhay na upat na oras sa kadlaw. According to study, if you sleep just 4 hours a day, upat lang ka oras sa kadlaw, you will have, sa mga tumakon, first, trouble with decision making. Kabantay ka nga, di ka ka-decision dito. Mura ka ka-blanco ba? Mura ka naigalang sa imong utok. No? And then, trouble with controlling emotions. Dali ka sa puton. Di ka ha-control. Dali ka mangaway. No? Natasan lang gamay ang tono, feeling ni mo, giaway na ka. Ano man, kulang ka tulog. Dili na, sabi ko na balita, nadimunyuhan, siguro po. Dili ka nadimunyuhan, igsoon, kulang ka tulog. Okay? And then, if you will have trouble coping with change, kaya ka mga bago kalit, like for example, huwag kayo tulog. And then, kami tayo ito na, haladay, ang ato ay meeting is the cancel. So, kay ka na, ha? Ano cancel man? Actually, okay lang. Pero tungkol kay bilang ka, kaputulin ka, di mo madawat din so ang kausaban. You will have trouble coping with change. And then, depression. I-permit ka, upat na ka-oras ang imong tulog. Dako siya upuruhan that it will lead to depression. And then, after depression,
suicidal thoughts. Ano sa agasugod na ako na ukiko? O ba na kaya taong tulog? Matay ka. Walay gano'n na ako nagtulog. Walay ako na ako sa healthy ano sila. Nagtagas ilang tulog. Wala. Pero patuloy ito. Tulog. Pagkauras sila. Wala sila. Mga tayo. Wala rin naman sila na ako na. Ikot na lang ka. Ako ba? Wala na may nagmahal sa ako. Di na mo kinanglan. Daga na nag-ihulog ang yawa sa imo. Kung sa ako. Sleep is very important in soul. According to the Bible, nato, di ba? In Matthew chapter 11 verse 28, ingon si Jesus, "Come to me, doon sa ako. Tanan kamo nga naghago o gipang kapuyan." And saying yun, "And I will give you rest." Wala ingon si Lord, pag ipagkapuy mo, pag ipapon na mo, depress na mo, ano mo sa ako, kay pang-pray over na mo, pang-cast out ang mga demonyos kakapoy. Wala ingon si Lord. Sa ingon ni Lord, pag ikapoy mo, pag nabugatan na mo, doon mo sa ako, and I will give you rest. Pahulay, katulog, mo ihatag ni Lord. No? Psalms chapter 127 verse 2, ingon diha nga unless the Lord watches a city, mo na in verse 1, at ang mga nagbantay sa iya, they labor in vain, they stay awake in vain. Verse 2, it is in vain that you rise up and go late to rest. Kaya siya kawa ang imong pagsayog mata o pagbilang ulo, eating the bread of anxious oil. Nga, because ang timuha sa Diyos is to give His beloved sleep. Ang gusto na ihatag sa Diyos sa imo sa ako doon, makatulog pa rin sa ako. Mo yan gusto. Mabitaw na ang anay uban, ang yawa, gagamitin ganyan ng cellphone sa hay. Nga naman, pwede na rin ka matulog-ulog sa'yo? Pero tungkol sa cellphone, isa lang, last na lang yun, last na lang. Last na lang yun. Last, kanina pa itong alas 10. Sunod din mong alas 2. No? Alas 2. Ang timuha sa Diyos, matulog ka. Ang timuha sa yawa, huwag kayo tulog. Kaya nga naman, irritable ka. Kapuy ka. Kaya pasasika inana, sige sort of suicidal thoughts. Manunod din ng mga negative thoughts. Muna nila basta huwag kayo tulog, pero mo na rin na, Lord, naunsan na lang, paggamay lang na atake sa imong kasing-kasing, nga halit ang magbuto-buto. Hello, saan ni? Kapag-pignisyon na ni. Saan ni? Heart attack? Ano mga bata, kurang ako, ayun, Lord, ikaw na lang. Huwag kayo tulog, natural mo sa kayo mong BP. Diba, sabi mo na naman, yung gini o, atake, ginisyawa o, siya atake siyawa, huwag ka natulog. Hello. Ang tinguha sa Diyos, that you will have sleep. Ang tambal sa depression, matod pa sa Diyos, is isa, sleep. Apa? Proverbs chapter 3 verse 24. Pag-abot sa panahon, ang gusto sa Diyos is that if you will lie down, pag uhigda ka, you will not be afraid. Kaya na yung sa ato, hadlok matulog. Kaya ano man, nabaw nagigil ka nagpagkasala. Pinoon ko, basta hindi mo makamataw man, nakasala ka magigto, nagpasaylo ng pod. Sa panahon sa una, nagabinuang pa po, alam ba gina ko mama, na may mga barkada na budget me, anak. And ang isa sa among barkada, na medyo naging siya, lahi na ganyang uto, to the point nga di na matulog. Among pangutan, noon sa ka? Katulog ba kayo? Wala na, nagkong na kong mata. Hindi ba ka nakatulog? Nadilibay kay plano sa kaaway, basit pag makatulog ko, sudlo na akong kwarto, dugapon ko ba? Yung ko na, binasa may namang gibuhat. Ako hindi na pagaling mong tulog lang yan. Ako'y magbantay sa inyo.
Wala na, flip ng utok. Tulog lang, patulog na ako galingon ba, kaya para ako yung magbantay. Ubot na, unsa na niya pag-una-una. Ang gusto sa Diyos, kung pahulay ka, makarest ko. Pero sa akong gano'n sa para sa additional na income, magpilara ka. O di lang additional income, bisag wala income, basta na ay Facebook, na ay Netflix. Ano itong mga salida-salida ng mga Korean, mga Chinese, di ba? Ito na. Kana pag video bitaw okay naman dito. Inana bitaw. Dagan na siya. Kung sa inyo ni Lord, ang iyang tinguha is that when you lie down, you will not be afraid. Di ka hadlok na pag matulog ka, mamatay ka. And when you lie down, say on, your sleep will be sweet. Tamis ang imong pagtulog. Mabitan namin sila, sweet dreams. Di ba? Tamis imong pagtulog. Muna mga tao nga pagmata, good morning. Ano man, tamis ang tulog. Katong mga white tulog, pagmata mo, tagmurag zombie. Di ba? Mo'y gusto ni Lord that yours rest. May mong insakto. So many people think nga depressed sila, nga kanang grabe ilang pagsulay at kinahanglan sila mag-take of medicine, mag-take of what. But actually, ang tambal nila na patulog. Amen. Itong mga tanan nga mga parihan ako nga tag-upat ra ka oras ang tulog. Amen. Amen. Kinahanglan matulog. Second, unsay advice sa ingon si Lord dia gitawag na the great physician. Kung sa Bisaya pa, ang banggiitang mananambal. The great physician. Now, ang una niya nga gi-advise, tulog. Sleep. Second advice, paracetamol. Sleeping pills. No, ikadua niya nga advice simple. Eat. Verse 5 to 6 of 1 Kings chapter 19. Drink din. Eat. Drink. No? Kung sa gingon sa verse 5 to 6. And he lay down and slept under a broom tree, and behold, an angel touched him and said to him, Arise and eat. And he looked, and behold, there was at his head a cake baked on hot stones and a jar of water. And pagkakita niya, he ate and drank. And lay down again. Ang gusto ni Lord, paano ka? Sabi mo kita ka sahay pagkanan kita depressed na ha. Rose, manginig ito ta Rose. Okay ka na. Diba? Nagaman na yun, ito, tingala na ha, kaya pamulong mong kaon, wala siya kahabitan. Nga naman? Buwa naman, sa aking kabuhi, wala na yung kaon. When you are depressed, when you feel nga kapoy na ka, ay sige lamlam diha. Ha? Kaya na bitaw imong tapad, basta ka na bitaw manggawas sa ganyan siyang bakbak, ka na bitaw mga kapoy na ko. Mundang na ko pangalagan. Dili naging ko, undang na ko apil tayo group, undang na ko simpa. Dili na ko! Inadayan, dahil mga untang asa. Muna ko nabantayan, akong asawa pag kami mag-istoryahan. Pag nagagmay lugar na mikil-bikil, mahay na ko. Ningon man dito sa nga. Hindi na ko, sige na. Hindi na ko na, hindi na ko magbuhat na. Sige din siya. Sorry na lagi, babe. Din ko. Okay na po, ngayon na. Okay na po, ngayon. Pero may ingon din na siya. Sige na ba? Sorry na to. Tao ta sa sangyup salamat ha. Alam mo itong unling sangyup. Kaya ako lagi.
Ano sa akin? Ha? Okay na rin ko. Wala rin ko na huna-huna nga, iundang ko nga ako mga ingon-ingon nga, undang lagi ko. Undang lagi ko. Wala, balik ko pagka-uma. Nga naman, tambal din kaon ba? Kaon. Pagka na si Grace, magsapot-sapot ka. Dili mo na ampuan sin nga, Lord Jesus, in Jesus' name, kanipang na una mawala, Lord. Cast out the spirit, dili. Lutoy ka eh. Dahil tinula lang, di ba? Kaya nung ganyan si Grace ka, man ang left bro, gulangan pa? Ano man? Kaon. Kaon. Kung saan ang klase ng pagkaon? First, physical food. Wala gitagaan sa Diyos si Elijah diretso o spiritual food. Kung sa iyong ihatag, cake. Cake. Physical. Nga naman, advice na siya sa Diyos sa ato nga mukaon ta sa atong musukanon. Ecclesiastes chapter 9 verse 7 sa ingon sa Diyos, enjoy life with the one you love, and then go and eat your bread with joy. Gusto gini sa Diyos na magkaon ka. And then ako ba na, talawas, sakto gino, drink your wine. Hubog-hubog na, dili na hubog-hubog. Again, context, sa Israel, sa ilang time, ang wine mo nag-cook sa ato. Pampahilis na. Eh ano, ang tubig sa ila ugaw. No? So sa ila, ang wine, maunay na alcohol, so wala bakterya. So maunay na hangga, inon, pampataba sa ato na kita-kita dito sa tulog. Wine with the mind view. Okay? Then sa inyo ni Lord, with a merry heart, for God has already approved what you do. Ano yung mga gabuhaton nga kalisdanon para sa imong life group? God loves that. Gahalipay ang Diyos na mupadayon ka, taliwala sa kalisdanan. He has already approved ang atong gahimon para sa iya. Ayaw, undang. Kaon lang. Kaon. Hinay mo dapat. Kaon, friend. Kaon lang. Kaon. Okay? Isa pa. Tanawa gani, isa po yung advice ni Nehemiah. Ingon diha sa Nehemiah, then he said to them, go your way, eat the fat, and drink the sweet wine, and send portions to those, to anyone who has nothing ready. Kauna gid, kauna ng humba. Eat the fat. Humba. Sa pa, limpo. Sa pa, litsun. Crispy pata. O sa pa, tanan, kana. Chicharon. Sugo na ni Lord. Pero ang problema nga nung gasaka ang imong BP, kaya kada ra makatapo, ara ra imong part ng gibasa og gituman. Wa nimo tumana ang nasa ubos o pag umani mo kaon, iyon siya, send portions to anyone who has nothing ready. Ang problema, nagluto ka sa pipata, ikaw ra isa. Kabalo ka nga imong silingan, why sudan, gihurot gid imong crispy pata. Mo na musa ka imong BP. Ang pasamot nila, kung wala sila sudan, tungaan ang imo, ihatag dito. Send portions to anyone who has nothing. Ato, doon na muna to. Palitan isa ka litro, praise God, ato ramon. Ano nagpagsaka ng sugar. Pero muna ang unang yun, advice sa ato. Galipay sa Diyos nga mukaon ka sa imong gusto kanon. Amen? Kalipay na ni Lord nga makakaon ka sa imong gusto kanon. Because according to study, ang kani ko nung magkaon ka sa imong gusto kanon, muhatag siya og enjoyment sa imo, mo produce imong lawas og hormones nga gahatag og good health. Sabta ninyo?
Muna mo hatag encouragement sa ato. Kaon, physical food. Unsa pa? Kaya nga naman di ay nga kinahanglan makita mo kaon og physical food. Because na-epekto di ay ang kanang permi kagutom. Scientific study shows na ang epekto sa permi kagutom, katong permi gutom there, tas ka mga naiuban sa ito permi kagutom kung wala tayo enough na pagkaon. Napayuban sa ito nga permi kagutom, kaya bulaos lang kita. Naman ang ato iampo, bago pa ka na ni Udto, daghan kayo mong gikaon, gigutom na mud ka, I rebuke the spirit of gluttony, ha? Unong na. Usahay manggod, sa bago pa kang kaon, gutom na sa. No? Naiuban niya, gutom sila to kay dili enough ang food. Napayuban, gutom sila kay anad sila mong kaon permi. So, unsa ring epekto basta permi ta gaagi o gutom? First, physical effect is fatigue and low energy. Kamantay ka, basta wala kayo kay kaon, murag kapoy, puy-puy yung lawas. Munang hindi ang ganahan mo baklay pa ingon sa life group. Kapoy man. Kapoy. And then, sumpay, headaches. Di ba, mula pa rin mong ulo? Paggutom. Tira sa akong mag-life group, sa coffee mentoring pass, isa ko simba, kaya labad akong ulo. Kaon. And then, nayuban na sa ato. Huwag kay kaon. Nagapaposes ko gusto. Nagapaposes ko. Nagapaposes ko kay kaon. Dundong pa po nga naay deliverance sa una, ipang-cast out. Pila na kaura, sige sila cast out. In Jesus' name, gawa sa ngalan ni Jesus. Dili din gawa. Gaya ng sarsa nila, huwag hindi nila limuliman. Napasmuhan ba dito? Pagkaon, ulian. Sa kahit tanang mo lang, kato yung espiritual ba? Napangurog ko. Napabuti ako pananaw na posisyon, gini, di na posisyon. Gutom na iso. Gutom. Kaon. Okay? And then, may bawaan mo, isa pa sa effect sa kulang kag physical food is difficulty concentrating. Di ka concentrate. Sama ka ron, kung gutom ka, di ba ka nasabtan sa akong giwali? Wagi ka nasabtan. Sira ka gulo na pagkaon, yung topic. Pagkaon. Difficulty concentrating. And then, look at this. Muscle weakness. Ang sa una, normal, kaya nimo arsahon. No? Pag-abot ng gutom ka, dili na kaya. Mabita na pag-abot sa basketball, kaon sa igag sakto. Kaya naman, pag-abot dito, pag baging-bagingan ka, lupad ka yun, kumatay kaon na tarong. Diba? Kaya lahi kilang pusog sa naay kaon, sa malay kaon. Okay? So, physical food, importante kayo, hindi kaon ka insakto. But at the same time, gawas sa physical food, no? Ay, dapat ay, sorry. Kato sa effects to siya sa physical nimo nga lawas kung gutom ka. What are the effects of hunger sa imong mental and emotions? Ano ba effect ang tagutom? What's the effect? Number 1, irritability. Ulitan ka. There were times sa una nga nag-fasting ko, na akong straight ko 7 days. Okay, kaunay yun, by juice. Tubig lang yun. Igdan ginahudaan ako, wife, babe, magsugod na ko sa fast. Please, sabta sa kuwaning ng mga adlaw. Ayaw po ulita. Kaya nga naman, ulitan gito, ani gutom man. Gutom. No? So, muna usahay, pag gutom gani, ulitan gina. Tingala ka kay ni, gamay lang yung mga istorya, ni puto na siya. Mupalos ko na yung ka. Gutom ra dito, taga-extraplex gani. Okay na yun. No? Irritable. Second, mood swings. No? Bantay ka ba sa gutom? Nete, sa malipayon ka, kalit na ni ka maghilaka. Mood swings. Karon okay pa kay ka, gaya kasunod na yun, nagselos na ka, ano man, mood swings. Basta gutom ka, emotionally, it affects fire. Muna yung si Pastor Chan, expert na siya na.
expert na siya. Kabalo na siya kasi honey, pakanon lagi na. Basta magmahay-mahay, magpakan lang na, dapali lang yung pakbaan na. Okay na na siya. No? Expert. Mood swings. And then, look at this. Basta per day ka gutom, or imong nga i-allow, imong kagaling nga maglipas gutom, effect ana is that you develop anxiety. Kato bitaw may unya pas na ko anxiety. I-check ang imong lifestyle. Basig dili ka gakapon sa saktong oras. Pero tari akong buhaton nga, for example, may uban sa ato nga naanad ta, siguro nag-save tag kwarta, pero ano bitaw, dili ka maniudto si buhaton, mga kapilang. Buntag kape, maniudto kapilang, pagkahapon snack, kape na pud, walay rice, walay karne, kapilang. And then pag-abot tayon nga magkurog-kurog ka, salon din mo ang kape. Kape yun diba? Kapalpitate ko. Dili na tungod sa kape. Tungod na, kaya kay salon. And the more ka, nga permi ka, yung kahimuon, nagagutom mo ni mong kagalingon, you develop anxiety. Hello? And then also, ang permi nga paggutom, also will lead to depression. Ayun si paggutom isuon. Ayun si paggutom. And then, it will lead to impulsivity. Saan na impulsivity? Na ay mga butang nga dapat unta, yun-una sa nimong ayo. Pero tungod kay gutom ka, impulsive ka. Kalit kami make sa decision nga dapat, ayaw ka mag-una-una. Ano ako na ito na imong desisyon? Gutom ka, gadali ka ba? Gadali ko. And muna nga, ang ako nakita advice yun bitaw sa kanang business, na isa na ka channel, mga interview siya o mga millionaire, billionaire. Muna na siya, kung sa'yo ma-advise sa mga pag-asugod, na isa ato, mga billionaire, ayang advice, simple na tayo. Don't make a deal before you eat. Yan natin. Simple na kayo. Ayaw ko ng pag-deal. Kana style na naman sa man, na pagkaon, and then, kung sa man, deal, kung man yung deal, ay aday kaon. Deal it daw. You make the deal after you eat. Ano man, pag gutom ko nung ka, you become impulsive. So, bisag kaya pang tani mo ito ipaubos o ipataas ang imo gay baligya, pero tungkol ka impulsive ka, diretso ka ni kagat. Okay? You become impulsive basta permit ka gutom. No? Pabita ng uban, pamadakpan ng snatch. Nganong nang snatch sila? Wala mo tako'y plano ani, nagkuhan ng tako. Nganong nang snatch sila? Gutom. Pila na ka simana, pila ka adlaw nga walay saktong kaon. Muna, mo wala makita. Impulsive. So first, physical food. Second, spiritual food. You need to eat spiritual food. In Matthew chapter 4 verse 4, ingon si Jesus, pagkatong siya gitintal sa yawa, nga kung tinuod gid ka nga anak sa Dios, himuan ning mga bato nga tinapay. Kay mo man nga time na 40-day fast siya. Anon sa ingon ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth. Spiritual food. Dili day enough nga mabuhi ka sa physical food. Nag-iingon niya nga bread alone. That's physical food. Ang tao kuno dili mabuhi pinaagi lang sa physical nga pagkaon, which is bread, but also spiritual food, the every word that comes from the mouth of God. Amen. Kung naaday ka sa panahon niya, depressed ka, panahon niya gusto ka maghipog, ayaw pangitaas si San Miguel. No? Ayaw pangitaas ng Duway. Sahay, gusto na ka makiklatag at pulang kabayo. Ayaw. Abrihi mong Biblia. Double Keller. Not only from the bread, but from the word that comes out of the mouth of God. Nga naman, like for example, in John chapter 4, verse 31 to 34,
Meanwhile, the disciples, ani nga tayo, ilan ang gaingnan si Jesus nga teacher, rabbi, kauna. But he said to them, yung siya nga na ako'y pagkaon, nga wala ko nang kahibalo, unsa na. So, pag ingon ni Jesus, nga na ako'y pagkaon niya kaunon, nga wala ko kabalo, unsa na, ingon ng Bible, nga ang mga disipulo, nag-istoryahan ay sa usa-usa, umiingon nga, uy, yung si, gano'n na naman daw siya pagkaon. Kisa may naghatag sa iyong pagkaon. Iyon siya. And so the disciples said to one another, has anyone brought him something to eat? Naman naghatag sa iya. Ngayon na siya nga may pagkaon. And then nabasa ni Jesus ang ilahang ipang-istorya. And Jesus said to them, my food is to do the will. The will of Him who sent me and to accomplish His work. Ang spiritual food ay dili lang ang pagpaminaw sa pulong sa Dios, but unsa? Nadia, klaro kayo. Unsa? To do the will. Una, do the will. Ikaduha, to accomplish His work. So, unsa rin ang spiritual food igsoon? Daghan kay mga Kristohano nagtuo nga pamingon nga kinahanglan magpakaon ta sa atong kalag. Ang pagkaon sa kalag is only reading the Bible. Dili day. Ang pagkaon pud sa atong kalag according to Jesus is dili lang nga magbasa ka sa pulong, that is one, but another source of spiritual food is kung mutuman ka sa gisugo sa nagpadala sa imo. And to accomplish, in other words, ma-fulfill nimo ang iyang trabaho. Munang even though at times, ako o ikaw, depressing na kay sa ato, kapoy na kay mga lagad, kapoy na magwali, kapoy na mag-follow up, mo follow up, gihapon ta. Mo life group, gihapon ta. Mo simba, gihapon ta. Mo sangyaw, gihapon ta. Because that is spiritual food. Ang pagtuman sa gisugo sa ato. Muna matingala ka, depressed na kay ka, kapoy na kay ka. Pag-abot mo sa life group, ang imong mga kauban, nag-share sila mga testimony, naghinilakay mo, puro mo mga depressed anang simanaha, pero pag ulit nimo hagkap imong paminaw. Nga naman, because nang imong kalag, nakakaon. When you did the work of God. Igsoon, umabot gid ang punto sa atong kinabuhi. Umabot gid ang punto sa atong kinabuhi. Na gusto na ka mugiba. Sa imong kinabuhi, sa imong magpangalagad sa Dios, labaw na gi-pressure ta og ayo sa unsay dapat natong buhaton, gusto ta mo give up. But you know what? Tanawa ang nahitabo kang Elijah. And asay makakatawa ko ba? Grabe na ang depression ni Elijah. To the point nga nagsina siya giyaw sa Ginoo, Lord, patiyan ako, Lord. Patiyan ako, Lord. Kung sa'yo gihimo sa Diyos, kung imo tong basahon, tulog siya, gipakaon, gipatulog, gipakaon. And then after anak, gipukaw na po, in verse 7, and the angel of the Lord came again a second time and touched him and said, arise and eat. Ano man? For the journey is too great for you. In other words, gikan pa siya, ka-depress pa siya, gipakaon siya. Nga naman, kaya wa pa nahuman ang Diyos sa tawag sa kinabuhi ni Elijah. Ayaw pag-depress. Hindi mo tapat. Ayaw pag-depress. Dako pa kaya buhaton sa Ginoo. Ayaw pag-luya-luya. Ayaw pag-depress. Nga naman, ingon si Lord, kaon no through. Ayaw na Sir Elijah, yes, pabebetaan pabebe pakanon ka. Kung ingon sa anghel sa iya, kaon Elijah. Kaya nga no, napakaibuhaton. Kung ang layo sa imong atuon, di mo kayahon. Munang kaon. Ang siya gingon, for the journey is too great for you. So may kaon si Elijah. Look at this.
In Kings 19 verse 8. And he arose, nibangon siya, umikaon, umiinom. And, ingon sa Bible, dilakaw siya kauban sa kusog nga gihatag sa iya adtong pagkaon. For, pila? 40 days and 40 nights. Mura to'y gikaon niya. Say dia tambal tayo sa depression, pagod man. Ito. 40 days and 40 nights, mura pagkaon ni Elijah. Until na miabot siya sa Horeb, the mountain of God. Kabalo mo sa gihimo ni Lord, ana. Gikan siya sa dako nga victory, na depress siya, kay nahadlok siya kang Jezebel, mamiingon na siya, patyan ako Lord. Sige mo sa Dios, i-comfort siya kadali. Kaon, tulog. Kaon, tulog. Pagkaarang-arang ni Elijah, bangon diha, kaya napakay trabaho. Ang kabalo ka sa ang trabaho niya during this time. This was the time na gipadala siya to choose his successor. Muna rin na time, nagipaadto siya ni Lord para tawagon si Elisha na mupuli sa iya. Ang iyang trabaho, wala ka na human imong trabaho, Elijah. Wa pa'y makapuli sa imo. Munang imong kauban bitaw diha, katong mga first generation nato sa una, mga Gen 1, katong mga una yun diri sa simbahan, nga galuya-luya karon ina. Ay sa pagluya-luya diha, wa pa'y makapuli nimo. Wa pa'y makapuli nimo. That is why as we close karong hapuna, igsoon, I just want to remind you that when you are ready to give up on your life, kada panahon nga andam na ka mo give up, I want you to know that God is not. Di pa kanya gusto i-give up. Dili pa kanya gusto mo surrender. Dili pa ka buyan ni Lord. Gusto pa kanya gamiton. So trust Him. Saligi siya. And surrender to Him. Munang niingon ko nga don't give up. Give up. In other words, ihatag sa taas. Ayaw umindang. Ihatag sa taas. Kanang imong kakapoy karon, kaning akong kakapoy karon, don't give up. Give up. Ihatag sa taas. Lord, ikaw na bahala, Lord. Hindi na ako kaya, Lord. Ikaw na bahala, Lord. And then after that, after nga nakabuhat si Elijah, nibangon siya, nilakaw dito sa Horeb, nakapili siyang puli sa iya. Iyang gitabangan, gitrain niya. He experienced one of the greatest miracles. Dinihugan man to si Elijah, pero daghan man lain nga dinihugan. But there is no one else in the Bible and even sa atong kapanahunan na makamention na gikuha siya karwahe sa kalayo nga buhit pa. And that was an honor na gihatag sa Dios ang Elijah. Can you imagine kung sa kanya nakita kung during the time na nag-iingon si Elijah mag-give up ako, patyan ako Lord, do you think inadto nga dumog ang makuha niya? Inadto nga ending ang iyahang madawat? No. Dili inadto. But because what siya i-surrender, iwan pa nila, ang greatest glory ko no, is kumamatay ta sa pagbubatan. No? So sa ato, mga Kristohanon, ayaw sugot na mamatay ka nga niundag ang pangalagan sa Diyos. Duhara nga itabo, either waon ta sa Diyos, pinaagis kamatayon, o buhit pa ta na mutagpo sa iya pagbalik. Mura na nga tayo na kita magdang o makuman ang atong tawag. Amen? Don't give up, give up. Amen? Hallelujah. As we will close, gusto ko makikampo lang naman. Gusto na ko makikampo. Ako yung nandala sa pagtungo sa ilang ulong. Katong bitaw ikaw, wala ka pabalood sa imong gibati o sa imong sitwasyon karon. But I believe na kung ikaw mag-give up, gusto na ka mo umindang sa imong sitwasyon.
Gusto na ka mga muundang sa siguro pagpangalagan o gusto na ka muundang sa imong kinabuhi. I want you to know na si Lord di pa kanya gusto iba. Di pa kanya gusto muundang. Because daapay mas dindot nga yung plano para sa inyo. Gusto pa kanya gamiton usab. God still wants to use you. Wala pa kabaluin sa nakadako. And kung ikaw na igsuon, nga naakaana ang sitwasyon karon, and gusto ka nga moingon, Lord, kagimapon na ko, pero Lord, tabangi ko. Liguna ko gito. Tagay ko bago mapaglaong Ginoong Diyos, na mapadayon ko, Lord, sa ani nga sitwasyon ko kinabuhi. Kung ikaw na igsuon, I want you to stand up kung asa ka, and I want to pray. Ato lang gusto. Kung ikaw wala na sa imo, okay lang. Di man ipasasalanan. Pero kung ikaw lang igsuon ka, and you need prayers, gusto ka na yung apo para sa imo, at kang ihagit. Tindog kung asa ka, and we will pray. Pwede na kami tindog ka. Ayaw ka ulam, ayaw ka ulam. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, lagi pa po. Napa ba? Napa ba din? Ayaw ka ulam. Ayaw ka ulam. God wants to touch you. God wants na ma-revive ka. Kaya kung pa kayo siya plano sa inyo. Ikaw rin nakabalo karon nga nung pagipapon ka. Ikaw rin nakabalo nga nung ina na yung struggle. But this time I want you to just surrender to God. Give up sa iya. Ihatag sa iya na kana nga kabugaton, kana nga kalisdanan, kana nga rason nga nung ikaw pagipapon. Ginoong Diyos, nakita ni mo yung mga kaanakan. Wala akong kabalo, Lord, kung sa ilang gaagian. Wala akong kabalo sa na sitwasyon na naa sila. Pero Ginoo, nakabalo ko nga ikaw nakahibalo, and ikaw nakakita kung asa sila karon. And I pray, Lord, na ikaw magapuno kanila sa imong puso. Na Lord, dili sila munda. Dili sila malayo kanimo. Kung dili mo dugtod, hinuon sila diha kanimo kung maminaw sa imong gusto ipabuhat kanila. Lord, kung nagkinahanglan ng pahulay, Lord, nagkais silang pahulay. Makatulog sila din sakto, Ginoong Diyos. Makakaon sila din sakto. Pakana sila, Lord. Give them rest. Physical rest. And Lord, I pray for spiritual food sa pagtuma nila sa kamubuton ni mo, Ginoong Diyos. Ngayon mo silang pagatipigan, ligoon na sila. Ikabalo ko nga ang yawa, gabuhaton po niya tanan para mamunda kung give up sila. But Lord, dili ni mahitabo sa among kapanahunan. Dili ni mahitabo. Because Lord, among isalig kanimo ang among mga kinabuhi. Naami sa sitwasyon nga wala naming kasabot unsay among giagian karon. Pero Lord, kabalo mi nga ikaw nakasabot na nakakita sa tanan. And among isalig kanimo karon ang among kinabuhi. Ang kaning sitwasyon nga wala mi kasabot, Lord, among isalig nga na kanimo. Nga ikaw ang magapanlihok o ikaw ang maghimo ani
nga matarong Ginoong Dios. And in the end, ani Ginoong Dios, makita namo nga ikaw gyapon ang mahimaya sa among kinabuhi. Gamitan ni nga pagsulay sa among kinabuhi karon nga mahimong mas malig-on Ginoo. Nga mahimong mas mududtot diha kanimo. Nga mahimong mas makasalig sa imo Ginoo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Andugay mo mga kanakan in the name of Jesus. Una sila sa iyong puso. Una sila sa iyong digong Ginoo. Una sila sa iyong gahom. Nga makatindog sila ani nga magsulay. Tagay sila paulan. Tagay sila sa pagkaon, physical, spiritual. Nga makahuman yun sila ani nga malampuson Ginoo. Thank you, Lord. Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Karon na humana ta sa pagsimba sa atong Diyos.